prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gold. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Isang mabiyayang umaga po muli sa bawat isa sa atin at maraming salamat sa pagsama sa amin sa early morning devotion dito sa St. Paul UMC. Ngayong umaga, samahan niyo po ako sa pagbasa ng magandang balita, ng mabuting balita mula sa ating Panginoon. Pero bago tayo magsimula ay samahan niyo muna ako sa isang panalangin. O aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo, Lord, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord. Maraming salamat at sinamahan niyo po kami sa buong magdamag, Lord God. At higit sa lahat po, aming Ama, ay ginising niyo po kami ng may kalakasan ng katawan at ng isipan, o aming Ama. Lord God, inaanyayahan ka po namin. Samahan niyo po ako, Lord, sa muli ay magbasa
pagbulay-bulay sa inyong mabuti, sa inyong magandang balita, o aming Ama Lord. Nawa ang lahat ng mamutawi sa aking mga labi, Lord, ay nagmumula lamang at tanging sa inyo lamang mula, o aming Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa patuloy na biyaya na pinagkakaroon po sa amin, o aming Ama. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli nga po ay isang magandang umaga sa bawat isa sa atin sa tayo sa panig ng mundo na nakikinig ngayon ay maraming salamat at sinamahan niyo po ako muli. Sa umagang ito, ang pagbabasihan ng ating aralin ay mula sa unang Korinto, Kabanata 2, talata 1 to 13. Pero medyo mahaba siya. So ang babasahin ko lang ay mula sa talata 4, tapos tatalon na tayo sa Kabanata 9. So ano nga ba sa 4? Sabi sa 4, sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. 9. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Maraming salamat o ang Panginoon, nawa ay pagpalain ang bawat isa sa amin na nakarinig yung mabuting balita sa umagang ito. So yung mga kapatid, diba, aminin man natin or hindi, madami sa atin na sa gitna ng mga paghihirap natin, sa mga unos na pinagdadaanan, sa mga pagsubok, diba? Umabot tayo sa punto na gusto na nating bumitaw. Napapagod na tayo, diba? Sa aking pansariling karanasan, mula September hanggang December last year, na actually tumawid pa nitong hanggang huling linggo, last week ng January, ay para ako nauubos na kandila physically. Madami akong nararamdaman sa aking katawan. Hindi na ako nakakapag-report sa office, on-site. Halos linggo-linggo nasa ospital ako para magpa-check up, ultrasound, nag-undergo ng gastroscopy, pati na histopathology. Nung akala ko yung mainam na ang lahat, napalitan naman ito ng tinatawag nila na sabi nila, di ba, yung walking pneumonia. So, dumarating ako sa punto na umiiyak na sa asawa ko dahil sabi ko, pagod na ako, sabi ko. Pero ang laging sinasabi ng asawa ko na alam ko na dahil nasa kanya ang espiritu, ang banal na espiritu ng ating Panginoon na siya nagsasabi sa kanya, sabi sa akin palagi ng asawa ko, gagaling ka na kasi pinagdadasal natin sa Diyos ang kagalingan mo. Diba? Iba talaga kumilos ang banal na espiritu. Yung laging nasa right timing, kumbaga, di ba? Bigla siyang dadating sa akala mo ay wala ng pag-asa. Dito ko lubos na naramdaman ang pag-ibig ng Diyos sa amin. So our faith might not rest on human wisdom but on God's power. But as children of God, do you really realize the value of what your Heavenly Father has given to you? Minsan ba, o talaga ba napagtanto na ba talaga natin ang halaga ng ibinigay sa atin ng ating Ama sa langit? We should not only understand the plain history of Christ and Him being crucified, ngunit dapat nating maunawaan ang malalim at kahangahangang divine wisdom. Hindi natin tinanggap ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos. Ang mayroon ang mga Kristiyano mula sa Diyos ay hindi karaniwan sa bawat tao. Diba? Inuulit ko, hindi karaniwan. Ang mga biyayang binibigay ng Diyos sa atin ay hindi lamang upang tayo ay pasayahin. Diba? Hindi lang para magkaroon ng kumbaga ng ligaya sa ating mga puso, kundi upang tayo ay maging kapaki-pakinabang sa iba. Nagpapadala siya ng sapat na kaginawahan upang suportahan tulad ng simpleng pagtitiwala at paglilingkod sa Kanya. Kung tayo ay dapat nang ibaba ng labis hanggang sa mawala ng pag-asa kahit sa buhay, gayunpaman, maaari tayo at dapat tayo magtiwala sa Diyos. According to God's Word, diba? God gave His Spirit. I will put my Spirit in you. He is giving Himself to us. Mga kapatid, nang sabi niya, ilalagay ko sa inyo ang aking espiritu. Ibinibigay niya ang kanyang sarili sa atin.
While God gave His begotten Son to die for our sins, He gave His Spirit to remain with us forever. To be with us forever. Diba? Tunay ang hindi pa rin natin lubos na nauunawaan or nabivisualize ang mga inihanda ng Panginoon sa atin. Tayo na tapat na umiibig sa Kanya. God's wisdom must be revealed by the Spirit in all our preachings. Sa bawat pag-share natin ng magandang balita ng Panginoon, our ultimate reason should be to share with them the greatness of our God and not just to impress them on how we preach, how we talk. Dahil kahit anong paraan pang gamitin natin, ang tanging makakaunawa sa mga bagay na ito ay ang mga may espiritu ng Diyos. Ang mga ordinaryong tao sa mundo ay tinatanggihan ang mga bagay na ito dahil wala pala sa kanila ang espiritu. At sa makatwid, walang paraan upang maunawaan ang mga ito. Kaya nandito tayo mga kapatid. Ito ang dapat nating gawin. Ipamalita at ipaunawa natin sa lahat na nakikinig ang tunay na kabutihan at pag-ibig ng Diyos. At nang sa gayon ay mas pamuhay nila ito. Mamuhay sila ayon sa turo ng Panginoon at sa tulong ng Kanyang banal na Espiritu na likas na nasa atin at kailangan lamang itong linangin. Diba? Kaya nandito tayo mga kapatid, diba? Para magpalakasan ang bawat isa sa atin. Upang ang bawat isa sa atin ay maging inspirasyon upang patuloy tayong maglingkod sa ating Panginoon. Kahit sa maliit na paraan lamang ito para magbigay ng kapurihan at karangalan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. To God all be the glory. Amen. Samahan niyo po aming Panginoon. Maraming salamat po Lord sa alam po namin na ipatuloy niyo po kaming iniingatan, patuloy niyo po kaming kinagabayan Lord God ng inyong banal na Espiritu. Nawa po ito aming Ama, ipatuloy namin maging guide Lord God, maging boses sa aming pamumuhay Lord, sa lahat ng aming gagawin, lahat ng aming sasabihin ng aming Ama. Nawa ang lahat ng ito Lord ay naayon sa inyong kagustuhan. Nawa po Lord, ipatuloy kami maging inspirasyon, maging lakas sa iba namin mga kapatid o aming Ama na hanggang sa ngayon Lord God ay nangangapa pa. Hindi pa alam Lord, hindi pa nararamdaman ang pag-ibig ng ating Panginoon Lord. Patuloy po namin aming Ama na tinataasin na alay aming buhay sa inyo Lord God. Gamitin niyo po kami o aming Ama o aming Panginoon upang inyong maging lingkod Lord God, upang patuloy po namin Lord na ipamalita ang inyong mabuting balita Lord sa aming mga kapatiran dito sa amin. Maraming salamat sa patuloy na kagalingan na pinagkakalab niyo sa bawat isa sa amin. Sa kagalingan pisikal o aming Ama, sa mga naging karamdaman namin, sa mga taong patuloy pa rin nasa banig ng karamdaman ngayon namin Panginoon. Hiling po namin ang kagalingan Lord na nagmumula sa inyo. Patuloy niyo pong palakasin ang bawat isa sa amin, ang aming pisikal, ang aming spiritual, o aming Ama, aming emotional Lord God na aspeto. Maraming salamat sa lahat Lord, at samahan niyo po kami sa araw at sa gabi sa aming buhay Lord God, hanggang sa dumating Lord God ang panahon na muli po namin kayo makasama o aming Ama doon sa buhay na walang hanggan Lord God. Maraming salamat sa lahat o aming Ama, at muli ipatuloy po namin binabalik sa inyo lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.